Natin ngayon ay tungkol sa isang nabasa ko na yung isang waiting ng employer dito sa South Korea, eh, nag-apply pala siya sa ibang bansa at natanggap nga sa ibang bansa, sa Europe pa. Ang ganda, no? Doon sa mga naghihintay ng employer, minsan mapapaisip ka rin, ano? Kasi ang tagal-tagal mo na naghihintay ng employer, may isang taon, tapos yung iba nag-plan B, nag-apply sa ibang bansa at natanggap. Para sa akin mga kabayan, ang tanong ay kailangan nyo na ba talaga ng plan B? Kasi hindi ko rin naman kayo masisisi at yung pakiramdam na matagal kang naghihintay ng employer ay naramdaman ko rin yung ganyan. At hindi sumagi sa isip ko noon na mag-apply na lang sa ibang bansa habang waiting ng employer dito sa South Korea. Nasa sa inyo naman yan, itong sa akin naman advice ko lang naman to. Kasi alam niyo bakit, ang hirap ng pinagdaanan ninyo, tapos habang naghihintay kayo ng employer, mag-a-apply lang kayo sa ibang bansa, di ba? Ang dami niyong proseso na pinagdaanan, ang hirap ng pag-aaral ng Korean language, ang dami niyong prosesong pinagdaanan para lang kayo ay magkaroon ng approval sa paghihintay ng employer, tapos ang mangyayari ay sa ibang bansa din pala kayo mag-a-apply. Para sa akin, dun sa mga naghihintay ng employer, wag muna kayo mag-plan B. Kung sakali man na sa loob ng 2 years ay hindi kayo nagka-employer, saka na lang kayo mag-apply sa ibang bansa. Kasi nakakapanghinayang ang dami yung pinagdaanan, tapos ang ending pala sa ibang bansa din pala kayo mag-a-apply. At ito yung number 1 na masasabi ko sa inyo, dun sa mga bagong napapadpad dito sa aking YouTube channel. Bago kayo mag-aral ng Korean language, bago kayo mag-decide na mag-apply dito sa South Korea, 10 beses nyong pag-isipan yan. Kasi marami talaga kayong pagdadaanan na proseso at walang kasiguraduhan. Kung kayo ay magkaka-employer kahit na ipasa nyo na lahat at nagkaroon kayo ng approval. 10 beses yung pag-isipan yan. Mahirap ang pag-apply dito sa South Korea. Iba-iba kasi tayo ng gusto mga kabayan, ano? Kasi yung iba kaya nag-apply sa ibang bansa sa parting Europe o kaya ay Canada, ang number 1 na dahilan nila ay para madala nila yung pamilya nila sa ibang bansa. Ang alam ko sa Canada, sa parting Europe, parang hindi sila masyadong mahigpit pagdating sa pagkuha ng pamilya sa Pilipinas, na halimbawa dadalhin mo sa Canada at doon kayo natitira. Pero kung ang gusto mo lang naman ay kumita ng malaking pera at hindi mo naman kailangang dalhin yung pamilya mo sa ibang bansa at ayaw mo naman talagang tumira sa ibang bansa, dito ka na mag-apply sa South Korea. Basta dun sa mga naghihintay ng employer, hintay-hintay lang kayo. Alam ko yung nararamdaman nyo ngayon, nag-iisip na rin kayo na mag-apply sa ibang bansa, pero wag yung gagawin yan. Advice ko lang yan, at sa bandang huli, kayo pa rin naman ang susunod, pero para sa akin, wag. Magtiyaga kayo sa paghihintay. Nakita nyo naman, di ba? Halos magkakalahatian na ng taon, wala pang exam para sa mga baguhan, pero malamang baka mga June magkaroon ng exam yan. At doon sa mga na nababalitaan ninyo na natanggap na sa ibang bansa, yung mga naghihintay ng employer dito tapos nag-apply sa ibang bansa, natanggap sa ibang bansa, hayaan nyo sila. Huwag kayong maiinggit doon. At tiyaga-tiyaga lang talaga sa paghihintay. At marami yung quota. Marami-rami din yun. 11,500 yung quota sa massive selection next month. At malay ninyo, doon na kayo lahat isasaksak. Pero ano yan, paghahatian niya ng 17 na bansa. Malamang sigurado, yan, mas lamang pa rin sa Pilipinas yan. Kasi marami naman talagang sa Pilipinas, nagaling sa Pilipinas ang nilalagay sa manufacturing.